I'm so tired of love songs, life never turns out the way they do. I've been trying for so long, looking for someone who wants me to. I've heard every cliche there is, and none of them make sense. I'm so tired of love songs. I'm sick and tired of love songs. I'm so tired of you. Kulot! Tingnan niyo ang mga batang kulot. O, nagluluto kami ng barbecue dito. Si Inday Jessica galing lang itong school. Tapos ngayon, nakapag-decide kami na magluto kami ng barbecue. Ganito lang yung barbecuehan nila dito. Tag 3 pound ito siya. Pagkatapos nito, itatapon din naman. Pagkatapos namin itong gamitin. Kaganyan-ganyan ang inyong Inday Elgin. Oy. Diba? Parang wala lang problema. Sige, Hala! Don't throw na. They're in the garden. What happened if you hit the baby there? But why you was burning the paper It needs to burn because so that the what's that? Uling? Uling. The coal? Coal. I don't know. Yummy. I don't know what that means. And why you just burn this paper? Yummy paper. Pasok lang si Inday, kaya kunin natin yung ating ginawang barbecue dito kanina. Nakamarinate na ito dito. Tapos, ayan, sobrang kalat niyan dyan kay Mr. Ren dyan. Ay, sino nag-message sa akin? Who is that? I think si Mare ito, Mare. Si Mare, Irene Claire, ang kapatid ko. Hoy, Niana! Sinabi ko sa kanya na nagluto kami ng barbecue. Kasi ngayon, sobrang init ngayon. Ngayon lang din talaga na sobrang init. Ayan yung ating barbecue. Naka-marinate na ito. Tapos meron tayong... Ay, magkuha din ako ng brush natin. Meron pala itong kailangan gawin kay... Maraming kaming problema dito. Magkuha muna ako ng brush para sa ating barbecue. Dito lang, ang kalat naman dito. Uy, umusa naman eh. Okay, mag-agoy na. No, be careful of the camera. That's okay. Ano tayo? Aray ko po. Kita na itong pantinak. Magtugtuhog tayo nitong ating pang barbecue. At... ito yung aking brush na. Okay lang kaya. We need to brush it there. Teka lang okay natin ito dito. Ayun kasi yung oras ba sobrang mainit today. Aray ko na. Pagpasensyaan nyo itong aming bahay kaya sobrang kalat nito dito ang aming likuran. Barbecue na tayo. Ayan na, yung ating pampunas-punas ni Inday Elgin. Nagluto na si Inday Jessica ng kanyang barbecue. Pwede na itong magnegosyo sa Pilipinas si Inday. Nagnegosyo ka ng Pilipinas na? Oh, grabe Inday boy. Wow, yummy barbecue. Yummy? Kunti pa yung naluto. Kumakain na sila ng rice at saka ayan, yung kanilang barbecue ni Inday. Yummy? But I don't like the black bit. I don't like the black bit. No? Why? Oh, this one, the burnt. Yeah, mommy will take that one. Still making. Sarap. Ito yung aking sausawan. Mommy? Yeah. Here. Yeah, here. Oh, you don't have spoon? You want spoon? Or no? No. I don't like it, this black part. And that's your black part. Okay. Hey. Thank you. Ayaw niya sa sunog, uy. Jenny. Meron pa akong niluluto dito. Ayan pa, Dami pa nito. Nagliligpit yung isa doon. Ang isa naman dito, naka-jacket-jacket ng pang-winter. Ayan, gawa yan, Inday Jenny. Sila din naman iwan ko. Bakit? Who did that? How did she do it? Huh? The mom, because mom didn't do that. Ating tirahin yung ating cherry. Yes? Kamusta ang lahat? I hope okay kayo kasi kami, kahit hindi kami okay, patuloy na lumalaban. Yes? Yeah. Kailangan kong Teka lang.
Kailangan gumisan si Inday. Wake up na lang. Dali kay we drop, JJ. May sakit kasi ito. Come. Hala ka, ayaw niyang gumising ay. Kao. Ayaw gumising ni Inday. Ayan, gising na ito. Magtatanong na naman ito kung saan yung kanyang daddy. Tatanong ito, Mami, saan ba si daddy? Ito yung palaging nagtatanong si Jessica. Okay lang kasi nakakaintindi na si Jessica. Pag nag-i-explain ako kay Inday Jessica, itong isa hindi masyado ito makaintindi kung saan yung kanyang daddy. Wake up na nak. Uy. Yan, happy pa din si Inday. Walang kalibutan. Kalibutan sa anong nangyayari dito sa kalibutan. So, si Wayne, di ba nag-away kami nung unang mga araw? Naging okay din naman kami dahil na-solve yung aming problema. Kaya tinawagan niya ako. Tapos, di ba, pag uwi ko ng Pilipinas, meron na kaming problema. Yes? JJ's awake now. So, ang nangyari nito, maaga si Wayne dinala, sinugod sa ospital. Go, Dantes. Teka, dalhin ko lang muna itong bata sa baba. Aray ko. Baka baka masabi nyo na sinugod na nga ng hospital yung kanyang asawa, nakakapag, nagawa ko pang magpaganda. Alangan naman kasi magmukmuk ako dito. Meron ako mga responsibility sa aking mga bata. Naligo na lang ako ng maaga. Ayun yung ating bad news for today. So, wala pa akong news kung ano yung balita kay Wayne doon. Message or mag-ano siya mamaya, magtawag. Hindi ko alam ang nangyayari, no? So, for now, hindi ko pa kayo ma-update kung ano talaga yung nangyari kay Wayne. So, dinala siya ni Bayaw sa hospital. Maaga-maaga siya sinugod doon. At saka, Jenny, your toy. ayun na nga. Jenny, toy fall. Yeah, that's okay. Kailangan ko itong bihisan yung mga bata. Kaya meron na akong responsibility. Hindi ko pwede magmukmuk lang ako. Hindi ako mag-ayos. Dapat din akong mag-ayos ang mga bata. Kailangan, I know, don't fight. Si Jessica at si Jenny, kailangan ko ding ayusan. Ayan si Inday, kaya pupunta din yan ng kanyang eskwelahan. Hindi naman pwede na hindi tayo maggawa ng ating mga gagawin dito sa bahay. So, yung kanilang daddy, ayun na, nandun na sa hospital yung kanilang daddy. Yes. It's in my bed. Yeah. Okay, I will put it the bottom later, yeah? Mamaya ko na lang ihapot itong bata kay... Okay, ngayon pa ito nagising at meron din ito siyang sakit. May runny nose ito siya. So, sorry. i-update ko na lang kayo mamaya pag meron na akong balita kay Wayne. Dahil for now, wala akong balita. Nag-message ako sa kanya ng maaga. Sabi ko, yes, put this in the bed. Okay, nagagalit na si Inday. Nak, diri kay mag-lotion. Sit down with Jenny, please. My newspaper. Meron pa itong drawing dito. Oh. Ang kalat na aming bahay. Meron siya pa. Ano to? What is this one? Tell your tita, be. Tell your tita what's that. Sorry. What is that? Ah, don't step on her, Koan. It's okay. Mommy, Yeah. this is egg. Yeah. Egg, and then it's a tadpole, and then tadpole with hand and leg, and that tadpole with four legs, and then it's a froglet, and then it turned into a What is that? The life of a frog? Yes. What life is it? cycle of frog, and then it turned into Okay. and then it turned into normal frog. Oh, good job. You show your work ito. Ito, dadalhin ko lang muna sa bed kaya hindi naman ito mag-stop mamaya mag-iyak. This stuff in my bed. Yeah. Not in Gigi bed. I'm by myself. Hey. Hey. Yeah. What do you want to eat? Rice in here. Sorry, not. Hey. Diri
Come, kay I will put your socks. Jessica, get your lotion, Bika. I will put you lotion. Dali. Yeah, I am gonna give you food now. Where's lotion? Yung ako na lang mag-isa dito sa Put bahay. this one in Kailangan my ko... bag. Ay, gawin lahat ng aking kailangan gawin. So, kanina nga, maaga akong nag-message sa aking family doon sa Pilipinas. Maaga din akong umiyak dahil... Mommy, I can't find lotion. Ay, naku, itong mga anak ko, eh. Ilabas ko lang muna ito. Maaga ako nag-message sa kanila. Umiiyak na ako dahil nga sa nangyari kay Wayne. I don't want to go. Sabi ko, I hope nakakayahan ni Wayne kung ano man yung magiging result doon sa hospital. So, yun, si Bayaw yung nagdala sa kanya dahil ako, hindi naman ako pwede doon kay yung mga bata, walang kasama dito sa bahay. Tapos ako lang talaga yung maghahatid nito mga bata kasi si Jessica meron pa din siya papasok. Magpapasok pa din to ng pag-aaral. So, Where should I put this? put it there somewhere. What you will eat, anak? Dari sit down, be. Randy eat. Should I put it in my bag? Yeah. Give me. Mommy. Jessica, will you get it? Sama nang monkey. Uy, dinadala-dala man na, uy. Mommy. Yeah? We got pasta. I cook pasta when we come back, okay? Just eat something for now. Or your, do you want cucumber? Yeah. Okay. Ito kasi sila, hindi ko sila nire-readyhan ng kanilang umagahan na. Mommy. Yeah? I want to listen to Mommy. Okay. We're gonna go. This is good. Alright. Mommy. Yeah? I'm gonna watch something in the TV. Later, after we drop JJ. Mommy. Yeah? We're gonna go put our pajamas. From? But the pajamas are not fast. What? The pajamas are not fast. Yeah, because mommy is pushing the pram. Put your jacket, anak. Oh, there's your cucumber. Put sa your jacket, B. Teka lang, kabisi naman itong mga inday ko, oy. Don't fight now. Dire sa mag-jacket sa dire. Ito. Pag nag-away kami ni Wayne, sobrang ano ko magsalita na, hala, gusto ko na siyang iwanan, ganito, ganyan, diba? Nagsabi ako sa inyo last time na nag-away kami ngayon. Umiiyak sa aking kapatid. Umiiyak ako sa aking nanay, sabi ko. We're gonna go JJ's school. Yeah, okay. After we drop JJ. So ngayon, ang aking mga istorya na mga ganun, lesson na din ito sa akin dahil sobra ko talaga magsalita talaga na gusto ko na maghiwalay talaga kami ngayon na nasugod na siya sa hospital. Nag-iyak ako. Sabi ko, I hope magiging okay siya, di ba? So, unang mga araw, nadala din siya ng hospital. So, hindi ko na sinabi sa inyo, hindi ko na nag-vlog. At medyo matagal din ako tawag nito, medyo natagalan din ako pag-vlog dahil nagre-relax din ako. Marami pa kasi akong i-edit, di ba? So, yun yung nangyari sa akin. Ininsay ko yung aking kapatid, sabi niya na magiging okay naman yan si Wayne. Tapos, sabi niya sa akin na I hope nandito siya dahil mahirap ang sitwasyon dito sa abroad pag kami lang ng mga bata, lalo na pag kanilang papa is nasa, dinala ng hospital, di ba? Hindi ko pwedeng basta-basta lang na makapunta doon dahil meron namang mga bata alagaan. Wala akong mabilinan sa mga bata. Kung nasa Pilipinas kami or may pamilya dito, pwede ko siyang malagaan doon. Yun yung aking
kinawori doon kaya dito kasi wala ang mag-aalaga sa kanya doon sa hospital, walang makapunta sa kanya. Pero kailangan kong tatagan itong aking sarili para ito sa aking mga bata. Ayan yung aming, sa maning saba naman itong kanyang, ang aming bahay dito. Makalat pa talaga yan siya. Mamaya ko na lang yan i-arrange. At aantayin ko yung update ni Wayne. I hope na i-message ako ni Wayne. Kamusta siya doon. Dahil kanina maaga naman ako nag-message sa kanya. Sabi ko, honey, I hope you will be okay. Nandito lang kami ng mga bata. Nag-aantay kami para sa iyo. Nag-aantay kami na mabalik ka dito sa bahay. Ayan nga yung kanyang sapatos. Oh. Sad na sad ako. Dahil ang dami nating trial sa ating life, kaya hindi talaga natin alam yung kung ano yung dadating na unos at mga trial. Ang saya-saya ko sa Pilipinas, pero parang naisip ko, grabe ang saya ko sa Pilipinas, para meron naman siyang kapalit ng mga luha. Oy, dahil yan nga, iiyak ako kanina, maaga-maaga ako umiiyak. Yung kapatid ko, si mama, nag-comfort sa akin na mag-pray lang na okay si Wayne. Kawawa naman si Wayne. Pray lang talaga tayo nito. Dahil kung hindi ay baka ako maguguyod-guyod na nito ng lata, di ba? Pero nag-aayos pa rin ako dahil ayaw ko na mapahiya si Jessica doon sa kanyang school na kanyang mama murag buang. Wala pa, hindi pa naman din You share, oy, nag-update yung kanilang daddy. What? Why are you fighting? Jessica, you want yours? Teka lang, saan ba yun? Kunan ko lang ito ng cucumber, kinag-aaway. I'm done now. Are you done now? Okay. Ay, saan ba yung cellphone ko, oy? Dito na kami sa school ni Inday. Ihatid ko lang itong bata na ito. Ay, nagdala-dala ng kanyang monkey. Intawan yung aking mga anak. Wala talagang kalibutan, no? Sa anong nangyayari sa amin. Miss na miss ko na yung aking asawa. Nakikita ko yung kanyang sasakyan dito at yan yung akin. Ayan. So si Bayaw nga yung nagdala sa kanya sa hospital kaya wala siyang dalang sasakyan. Eh paano ba naman siya mag-drive, di ba? So ito yung sa akin, ito yung sa kanya. Hindi pa naman ako nakapasa ng exam. Mag-exam pa ako soon. Paano ba ito na? No? Paano naman ito, anak? So, ay nako. Ito. Hmm? Okay. Okay, get done sa anak, be. Pasok ko lang itong parang naiiyak naman ako, oy. Alam nyo, yung feeling na hindi mo alam yung anong nangyari sa iyong asawa doon sa hospital. Tapos, yung feeling na mas mahirap pala talaga, no? Yung ikaw yung maiwan sa bahay, ikaw yung nandito, tapos yung parang feeling ko, nare-relate ko ba na kung ganito yung feeling niya nung umuwi ako ng Pilipinas. Pag uwi niya, wala ako. Tapos ito yung nafe-feel ko ngayon. Dahil sa Pilipinas, wala talaga akong naiisip doon na na-miss ko siya, na-miss ko. Di ba ganoon? Kasi sobrang busy ng aking buhay ngayon. So, mas mahirap pala talaga na tayo yung iiwanan. Yung tayo yung nandito, tayo yung nandito, na wala tayong kasama sa bahay. Kaya, ay naku. Naintindihan ko na at nagets ko na kung bakit niya ako na-miss talaga dati yung pag-uwi ko ng Pilipinas. Dahil sinasabi niya sa akin, miss na miss niya daw ako. Nagme-message kasi siya sa akin nung sa Pilipinas pa lang ako. Nagme-message siya, mami, miss na miss kita. Miss na miss ko yung mga ano mo, mga touch daw nakin. Mga touch ko sa kanya dahil sobrang affectionate ko kasi na asawa. Tapos, hindi man ako masyawi sa camera, pero behind the camera, sobrang ano naming dalawa, sobrang sweet naming dalawa. Pag walang away, pero pag may away, para rin kami hindi magkakilala. So ngayon, naiisip ko ba na umuwi ako na ako lang, muhilak di ay day. Na ako lang, tapos wala siya dito sa bahay. Kami lang ng mga bata. Magtatanong yan si Inday pag makita ako niya na umiiyak, kaya ayaw ko mapakita na
Umiiyak ako dahil magtatanong yan siya. Magtataka, Mami, bakit ka umiiyak? Yes? Just come here, Japan, and I'm gonna watch something on the TV over there. Okay, anak. Okay. Wala pa rin ako mensahe na tanggap galing kay Wayne. Sobrang nag-worry ako sa kanya, guys. Sobra talaga. Yung alam mo na, kanina parang okay lang ako. Okay lang talaga ako. Hindi ko pinapakita sa mga bata dahil ngayon hindi naman sila nagtatanong saan yung kanilang papa. Sometimes nahihirapan ako pag nagtanong sila kung saan yung kanilang daddy dahil nagtatanong nga sila. Yung tawag nito yung mag-i-explain ako ba tapos hindi nila ako maintindihan. So ngayon, magliliquid lang ako dito at mag-aantay ako sa mensahe ni Wayne. Dahil tatawag naman siguro yun siya. Maraming salamat sa lahat ng inyong mga messages, mga comment ninyo. Kung minsan wala talaga ako dyan sa comment section. Pagpasensyaan nyo na dahil hindi ako most of the time nandiyan nakaka-reply sa inyo. Last few days nung nandito pa si Wayne, hindi ako nagbablog dahil madami nga akong mga vlog na hindi ko pa na-edit. So, nag-relax ako. Binigay ko lahat ng time sa kanya, sa mga bata. Tapos, every night, nagmo-movie kaming dalawa. Tapos, kahapon, sobrang sweet niya sa akin. Tapos last few nights, nag-spend time nga kami dalawa. Sabi niya sa akin na, Mami, alam mo ba, ang swerte-swerte ko. Tapos hinag niya ako. Sabi niya, Mami, sabi niya sa akin na mahal na mahal niya daw ako. Yung ganun, bitaw, binulong niya sa aking ears. Hindi yan siya most of the time nag-I love you sa akin. Ako din naman hindi. Pag feel lang talaga namin, yung galing talaga sa aming puso, hindi namin ini-overuse yung pag-I love you namin. Yung mag-I love you kami na minimin talaga namin, hindi dahil kailangan mag-I love you kami everyday. Hindi ganun kami. So, yun yung mga ganap namin. Mayroon kami mga ganap na hindi na na-vlog. Yung... Ha? Wow! You playing? Nag-play daw siya doon. Teka lang ha. Si Inday, pakita natin si Inday. What are you doing? Uy! Nag-filter naman itong bata. Kasi ang yabi. You rabbit now? Ay, ka-cute naman ang rabbit dyan. Sobrang cute naman ang rabbit natin dyan. It's just like my rabbit. Like the rainbow one. Yeah, it does. Saan naman nag-filter na yun si Inday, no? Diba? Meron tayong sunlight today. Umiiyak talaga ako. Pagpasensyaan nyo talaga ha. Kasi nakaka-relief na talaga ako na mahirap pala umuwi na ganito ikaw lang sa bahay. Tapos alam mo yung mister mo nagdod sa hospital. Tapos wala akong balita sa kanya. Tapos si Bayaw din kasi. Wow, so cute! Sheep na pod ka? Because I'm sheep. What? You sheep now? Si Bayaw kasi hindi ko din ma-message. Si Bayaw hindi ko siya ma-message dahil wala man akong number ni Bayaw. So si Wayne, tinry ko siya ma-message kanina. Sabi ko sa kanya, di ba na, honey, nandito lang kami ng mga bata. Yes! Tatagan mo yung... Oh, let's JJ there. Tatagan mo yung loob mo. Lipit mo na ako. So, i-update ko na lang kayo guys kung ano yung mga message ni Wayne sa akin dahil ngayon wala pa din talaga ako natanggap na message. Ano na bang oras dito? 6 o'clock. 6 o'clock. Dinala na siya ni Bayaw doon sa hospital.
So last few weeks nga, nag-hospital din yun siya, pero hindi ko ano nga talaga ako nag-rest dahil sa Pilipinas, ang nangyari sa Pilipinas, meron ako mga vlog na yung nadugtong-dugtong bitaw dahil sobrang haba. So ang nangyari nito, meron pa ako mga vlog na yun yung nangyari. Kaya nakarelax ako ng ilang mga araw dahil nga mayroon pa akong vlog sa Pilipinas. Yun yung nangyari sa akin. So, nung time na nagre-relax ako, wala, spend time lang talaga kaming dalawa. Parang, nagbabawi-bawi kami sa pagiging long distance naming dalawa. Pero, nun ngang kailang vlog ba yun na nag-away nga kaming dalawa dahil hindi na naman kami nag-inikan. Pero naging okay dahil kinukomfort niya na ako. Kaya hindi man talaga ako mag-imik pag hindi niya ako imikan. Tapos nagtatawag siya, sabi niya na wag na daw kami mag-away dahil konting problema lang naman. It's silly daw na mag-away pa kaming dalawa. Tama naman kasi ako maldita talaga ako, guys. Meron talaga ako mood swings lalo na pag iwan ko ba sometimes para talagang natatawa nga yan sa akin, si Anis kayo natatawa sa akin, Mare. Naglulupad-lupad ka na naman sa clouds, yan yung sinasabi niya sa akin. So let's hope for the best para kay Wayne kasi ako ngayon wala pa akong ikakabalita sa inyo. Yun lang yung masasabi ko sa inyo. Nandidala siya ni Bayaw, sinugod siya ni Bayaw doon sa hospital. Siya binulong sa akin kanina. Kasi kanina, ang nangyari nito, 3 AM is awake ka na. Na ako ba? Gising na ako kanina, mga 3 o'clock pa lang dahil sinabi ko sa aking kapatid niya is mag-i-edit ako pero hindi ako napapakali ba? Ganon. So sinabi ko sa kanya, mag-i-edit sana ako. So pupunta na lang ako kay Wayne mga 3 o'clock in the morning. Pumunta ako sa kanyang bed. Tumabi ako sa kanya. Sabi ni Ayen sa akin na, sige tabihan mo muna si Wayne doon. So hindi na kami nakapag-chat. Pero si Ayen sabi niya sa akin, kawawa daw ako dito dahil kung nandito lang sana siya, maaano niya ako, masasamahan niya ako bitaw dito sa bahay, sa mga bata, makaalaga dahil nga ito ngayon, ito yung kinakaiyak ko kasi alam ko na andun sa hospital yung aking asawa. Wala akong magawa dahil wala akong maiwan sa mga bata. Hindi ko naman sila pwede iwan sa kanilang uncle, di ba? Okay lang kung kanilang daddy nandito dahil alam ko yung kanilang daddy is talaga siya responsible. Pero pag uncle lang, ganito mga uncle, mga hindi natin kakilala, tapos lalaki pa, hindi ko tinatrust yung mga bata. Pero alam ko naman na mabait naman si Bayaw. So sinabi nga ni Bayaw sa akin na pwede kong iwan yung mga bata doon. Pero hindi ko nga maiwan yung mga bata doon sa kanilang uncle dahil ayaw ko, nandito naman ako. Pero yun nga, gusto kong puntahan si Wayne, gusto ko siyang alagaan doon sa hospital. Gusto ko na nandun talaga ako, na ako yung nandun sa tabi niya, lalo na ngayon na kailangan niya ako. Pero hindi ko magawa dahil wala naman ako maiwanan nga sa mga bata. Tapos si Jessica, meron pa siyang school. Yun yung mga anak ko. Sometimes pag nag-aaway kami, Wayne, ang dami kong naiisip. Pero ngayon, naiisip ko na hindi pala madali. Uy, pag wala yung ating asawa dito, hindi madali. Dahil kailangan natin magpakatatag, lalo na sa mga bata. Tapos, naiisip ko, matutulog ako na lang at ang mga bata nandito sa bahay kasi wala yung kanilang papa nandun sa hospital. Yun yung mga naiisip ko. And I hope okay siya doon. Diba? Ganun, mahirap guys. Uy, kung nandun lang ako sa kanyang tabi ngayon, hindi ako magkakaganito dahil alam ko at nakikita ko yung sitwasyon niya. Pero hindi ko kasi siya nakikita. Sige naman, tagila ka ni noon. Bakit daw may throat tissue? Mommy is crying because my head is aching, anak. Can you give mommy hug? Mommy? Yes? I'm hungry. Are you hungry? What do you want to eat lang? Wala itong alam. Ikutan nyo ka lang, Papa. Hindi pa nagtanong. I want to eat bread. You want to eat bread? I thought you want to eat rice. Oh? Oh?
and eat rice. Can you give Mama a kiss? Thank you. I'm just gonna pee there. Okay, iPad naman yung iniisip pala. Ay, akala ko yung concern siya sa akin kaya binigyan na akong halik. You want rice and soup? Okay, Mommy will cook rice ha. Lutuan ko muna itong anak ko ng rice. Sige na lang akong hilak nito, guys. Pilipinas, hindi ko talaga to naramdaman yung ganitong feeling na nami-miss ko siya, naiyak ako dahil alam ko kasi na okay sila dito. Nung pumunta ako ng Pilipinas, alam ko na okay talaga sila dito. Kahit minsan lang kami nagtatawagan, meron kami mga meron kami mga, diba, problema din ni Wayne. Pero hindi talaga ako nagkaganito. Ngayon lang ako na sobrang ganito ako ba na yung grabe ang iyak ko dahil hindi kami nag-away. Pero yung na-hospital siya, yung gano'n na worry. Dahil mostly, umiyak ako sa camera dati dahil nag-aaway kami, di ba? Alam nyo yan, open book kasi yung aking life. Alam nyo yung mga ganap ni Inday Elgin sa kanyang kinabuhi. Pero ngayon kasi, wala, hindi kami nag-aaway. Tapos, ang mahirap pa nito is nasa hospital na siya. Kaya, para ako nabubuang. Alam nyo, ay! Tignan nyo na nga, ang nangyari. Lumulutang yung aking dahil lutang si Inday Elgin, nahuwad na. Kanina, naghatid ako kay Jessica, ganito din, para akong lumulutang na parang buang. Yung naglalakad ako na parang wala ako sa aking isip, wala lang, tulak-tulak ko lang. Siya kasi yung iniisip ko, siya talaga yung iniisip ko. Yung asawa ko. Sabihin nyo sa akin, yan, nagka-realize ka na Inday Elgin, wag minalita dahil ngayon, iyak-iyak ka naman pala pag wala si Wayne. Dati ang tapang-tapang, makipaghiwalay, makipag-ganito, makipag-ganyan. Kung mag-away, parang feeling ko, ay ako na makipagsama sa'yo. Ngayon, parang binibigyan tayo ng, realization ng Panginoon, no? Kasi yung pag-uwi ko ng Pilipinas, meron din akong pag-uwi ko ng Pinas, marami din akong realization. Guys, I hope na mag-message na si Wayne sa akin. Yun lang talaga yung aking hinihintay na mamaya sana makatanggap na ako ng message sa kanya. Dahil mahirap mag-isip na ano na kaya nangyari sa kanya noon. Ano na kaya nangyari sa kanya doon. Okay lang ba siya doon? Yun yung mahirap. Hilak naman po ni. Uy! Pagpasensyaan nyo ha, dahil yung emosyon ko ngayon parang overflowing talaga. Hindi ko talaga siya, kahit nakapag-ayos ako, tinatry ko mag-ayos aking sarili dahil dapat pwede na, hindi ako mag-ayos. Kailangan ko mag-ayos para kay Jessica at sa mga bata ko. Kaya hinahatid ko din sila sa school. Kung nandito lang sana kami sa bahay, okay lang na para akong buang na walang bihis, ganun. Pero hindi pwede. Kailangan ko mag-shower. Kailangan ko alagaan yung mga bata. Hindi pwedeng pabayaan ko lang din sila dahil ang kanilang papa ay nandun sa hospital. Ganun. Tinatry ko yung best ko. Na itagan yung aking loob. Kahit kami lang dito na mga bata. At least si Jessica, hindi siya nagtanong, no? Hindi siya nagtanong kung saan yung kaniyang papa. Si Jenny naman, hindi siya nagtanong for now. Pero pag mamaya, hindi ito makauwi yung kanilang papa. Magtatanong to sila. Saan si daddy? Ganyan yan sila eh. Dahil sobrang sweet din kasi ng kanilang daddy sa kanila. Sobrang sweet na pagka-daddy. Kahit kami, nag-aaway kami. Mas sweet talaga siya sa mga bata. Ganyan din naman talaga yung ating relasyon. Hindi talaga perfecto yung relasyon na. Gusto nahulog. I-arrange ko na lang ito dito. Kaya nahulog na ang aking mga plato. Munti ka na mabiyak. Saan naman ito? Bakit naman ito naging ganito? Ayan, i-arrange ko na lang ito at maglilinis na lang ako dito sa bahay. Try ko i-convert yung aking utak kay mura man akong nabuang. Namulutang lang yung utak ko. Sorry? Where is it? Here. Oh, you keep it somewhere. Can you give it to JJ later, huh? Why did you do the binit in school then? In school because I think she forget it's dropped. Yeah. Nahulog. So yucky.
Hair drop it daw. Wala tayong ano si Inday Jenny, yung kanyang grammar, hair drop it pa rin. Wala siyang gamit ng mga shihi. Wala. Yeah, okay. Bring it in her bed. Hair drop it. Meron naman na akong soup dito. Okay pa ba kaya ito, no? Okay. Kukunin ko lang itong ating mga lalabahan kay naglaba ako kahapon. Nag-spin ko na lang ito ng another one time. Nakalimutan ko dahil maaga ako nakatulog kagabi. So nakalimutan ko itong isampay. Ito na yung mga ano ng mga bata. Yon. Yung castle nila, pinasok ko na ito dito sa bahay, sa loob ng bahay dahil ayaw namin na mabasa doon dahil wala naman masyadong sunlight na wala na naman, palaging umuulan. So sayang siya ba, maulan-ulanan lang. Dito sometimes kami ng mga bata, naghihiga kaming tatlo. So ganito yung ating bahay, walang kausaban yung aming bahay dito, pati yung mga cushion wala. So sad na sad yung loob ng aming bahay ngayon, parang, kita nyo, tapos sobrang kalat pa. Madami akong ititiklop dito sa giliran. Pero, ang aming likuran, ayan yung ating weather na today. Wala talaga. Sumasabay sa problema na Inday. Ayan yung aming likuran. Medyo okay yung aming likuran. No? Pero sobrang lamig. Last few weeks, merong medyo araw. Pero ngayon wala. Nagbalik na naman. Malamig na naman siya talaga. So, yan. In-arrange niya yan. Yung hindi pa siya nadala sa hospital. Okay pa si Wayne. Yan, in-arrange niya, nag-disarrange na naman siya yung kanyang mga plants. Mahal na mahal kasi niya itong mga plants niya. Pero yung nangyari, wala kaming, ayan, yung mga strawberry namin, hindi siya naging maganda. Iwan ko bakit siya naging ganyan. Pangit kasi yung weather natin this time. Yung blueberry ko, naghihinugan na sila. Ayan yung aking mga blueberry. Pero kunti lang naman ito dito. Wild lang ito sa ibang country yung blueberry. Ayan, ito, transfer niya na ito. Kasi mahal na mahal niya, diba, itong mga plants niya. Every afternoon, pag nauwi yun, galing sa trabaho, nandito yun siya. Nakikita ko na nandyan siya. Nagdidilig ng halaman. Naiyak na naman ako. Ganyan. Diyan siya, maiisip ko na lang, ito talaga pala, no, mahirap pag ikaw maiwan sa isang bahay tapos hindi mo makita, mag-wonder ka, lalo na ngayon na nasa hospital siya, hindi ko alam yung kanyang sitwasyon doon. Madami akong mga imagination. Siguro yan din yung na-feel niya nung nandun ako sa Pilipinas. Nag-i-imagine siya na nandito ako. Na sana ngayon, jolly kami. Kaya siguro nakarealize din yun siya na hindi pala talaga hindi easy magkalayo kami. Pero ako, enjoy ako sa Pilipinas dahil wala naman kasi siyang balatian dito. Wala siyang mga sakit ba nung na time na nasa Pilipinas ako, which is okay kami. Mga ilang weeks pa nga kami, nakapasyal pa nga kami, diba, pamilya. So, hoping for the best na lang ako dito, guys. At, mag-arrange na lang ako dito para okay na itong mga bahay namin kaya sobrang kalat talaga. Si Jenny nanguha na ng kung ano-ano. Si Inday Jessica, mamaya pa yun siya. Kaya mag-eskwela naman. Hala. Okay, good girl. Kakain daw siya nito pag after mag-rice and soup.